Ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na natunton at may natuklasang money trail na umano'y nagdudugtong kay Senator Francis Chis Escudero batay sa isinagawa nilang investigasyon sa maanumalyang flood control ghost projects. Ang mga proyektong ito ay pinunduhan ngunit wala namang aktwal na naisagawa sa ilang lugar sa bansa. Ayon kay Remulla, lumalabas ang mga dokumento at transaksyon na sinusuri ng Ombudsman ang posibleng papel ng ilang opisyal sa pag-aproba at paglalabas ng pondo para sa mga naturang proyekto. Sa ngayon, patuloy ang malalimang investigasyon. Inihayag ng Ombudsman na patuloy silang kumukuha ng mga dagdag na dokumento, testimonya at iba pang ebidensya na magpapatibay o maglilinaw sa umano'y partisipasyon ng senador at iba pang sangkot sa sinasabing scam. Our investigation on him is ongoing. We have statements showing a money trail leading to him, narrations of facts that are already there. Ani Remulla sa isang press briefing. But of course, we want to buttress it with other evidence which we're looking at right now. Dagdag pa niya. Binanggit pa niya na kung mabibigo ang mga investigador na makakita ng anumang financial trail mula sa Anti-Money Laundering Council, susubukan ng kanyang tanggapan na tuntunin ang cash transactions. Ito ay kinumpirma rin ni Senator Ping Lacson. Sa pakikipagpulong ni Senator Ping Lacson sa ICI, sinabi ni Lacson na hawak na ng Independent Commission ang ebidensya laban kay Chis Escudero na galing mismo sa AMLAC. Dagdag pa ni Lacson, merong ding karagdagan pang ebidensya na sinumiti ng AMLAC sa ICI sa kaso ni na Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Matatandaan na sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee noong September, ibinunyag ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na nag-deliver siya ng 160 million sa negosyanteng si Maynard Ngo para maibigay kay Escudero bilang kanyang kickback umano sa 800 milyong flood control structures. Itinanggi naman ni Escudero ang akusasyon ni Bernardo laban sa kanya. By his own admission, he never had any contact with me directly regarding this matter, and I will prove that he is lying about my alleged involvement. Ani Escudero. Bagamat maring itinanggi ni Escudero ang anumang pagkakasangkot sa anomalya, inamin ng senador na tumanggap siya ng 30 million campaign donation mula sa isang contractor na konektado rin umano sa mga questionabling flood control projects. Iginiit naman ni Escudero na legal ang naturang kontribusyon at idiniklarang maayos sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures or SOSE. Ang nagbabalik na chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, walang iba kundi si Senador Ping Lacson, Senate President Pro Tem. Senator Ping, so for now, tuloy ba? Wala namang pagbabago. November 10, magkakaroon na ng resumption ng inyong sesyon at sigurado na magkakaroon ng plenary voting, nominal voting at ikaw ay iluluklok ulit, Blue Ribbon Committee. Walang pagbabago so far, Senator? So far, wala namang pagbabago. Okay. Yung last time nag-uusap kami ni Senate President, ganun pa rin ang direction. Okay. And then November 14, ang alam namin ay yung resumption na ng hearing uli ng Blue Ribbon na pamumunuan nyo. At ang mga balita kasi, Senator Ping, yung meron doon kayong VIP na guest, ito bang tinutukoy nyo ay siguro pwede nyo sabihin, ito ba kaya si former Speaker Romualdez? Definitely hindi siya. Hindi siya? Although, okay. Ang usapan namin ni Senate President, imbitahin namin siya through Speaker Bogie D. Okay. Of course, decision nila yon, dahil hindi naman namin siya pwedeng pwersahin na mag-attend. Ang purpose lang naman para mag-attend siya, i-refute niya. Kasi isa lang naman na nag-implicate sa kanya so far. Si Gutesa, who is now missing. Okay. But just the same, if he wants to refute, if he wants to respond, then it's up to him. That's why we're inviting him. Okay. Pero itong VIP na sinasabi na ihaharap nyo, ito ho ba dating politiko na ano bang balita kasi namin parang telling all daw to tell all Tama ba yung info? Hindi. I think yung tao could wrap up yung usapin tungkol sa flood control kasi may mga bago siyang sasabihin, may mga bagong pangalan na babanggitin at magbibigyan ng detalye. May mga ayon sa kanyang naitabi mga digital files, kung ano man yung kanyang mga pinanghahawakan. Kasi hindi ko naman tatanggapin kung say so, kung salita lang, wala naman backup na dokumento man lang o kaya wala magko-corroborate.
sa kanyang sinasabi. Malabo yun. Yun nga eh. Kasi yan ang nga nangyari kay Orly Gutesa, Gutesa. di tama. Mag-isa lang siya. Kaya nga pinipilit kong ang sinasuggest ko isubpina doses tecum namin man lang yung security agency na nahinar nila do sa construction site or yung contractor ng renovation ng bahay kasi critical para sa akin yon dahil kung mayroong lalabas sa logbook na may pumasok na mga ng convoy na mga vehicle. Yes, oo. Yung period na sinasabi ni Gutesa between, I think, December 2024 hanggang August 2025. Okay. So yun daw yung na-detail siya kay Saldico. Okay. So matibay yun. Pero kung sariling salita lang ni Orly Gutesa at siya lang, at yung pa nga, na-complicate pa noong resolution ng Manila RTC yung falsified na fortune signature ng notaryo publiko, medyo lumabo. Although, sinasabi ko pa rin, valid pa rin yung kanyang sinumpang salaysay. Yes. Kasi sinumpaan niya yon sa harap ng Blue Ribbon Committee. Oo, so bali, ang problema kasi kay Gutesa, wala pang kayong corroborative, di ba, na somehow susuporta sa kanyang sinasabi. So, in the absence of that, mukhang sabi nga rin ng lawyer din ng mga iba na naririnig ko, it will not stand in court, di ba? Tama ho, di ba? For now. Yes, hindi pwedeng stand alone. Okay. Marami naman pwedeng panggalingan ng corroboration eh. Oo. Pwedeng kasi tatandaan lang ko last time, yung kabe-break lang namin, session break, nagpahayag si Senator Bato de la Rosa na kung pwedeng isa lang yung isa sa mga binanggit ni Gutesa, either si Paul or yung si Mark. At saka yung Mark, yung dalawa. O, nasaan na sila? Yeah, welcome. Mark yata. Sabi ko, welcome of course. Sinabi ko kay SP. Mas maganda yan para magkaalaman talaga kung may katotohanan yung sinabi ni Gutesa. Kaya lang, of late, nung kinumusta ni Senate President, si Senator Bato, hindi niya na raw makontak at ang kanyang balita pa nga, nakaalis na. nag-join na kay ex-Congressman Saldico sa Europe. I don't know kung totoo yun o hindi. Although si Senator Marcoleta, sinasabi naman yung isa nasa Chile. So pagkagulo-gulo. So anyway, pinasumpinan niyo rin yung dalawa para mag-appear? Just in case, yung Mark and Paul? Kasi ang proseso namin, paimbitahan, pagka hindi dumating, pwedeng pasumpinahan. Okay, pero yung sinasabi yung VIP witness, ang parang pangamba nyo rin, parang wala din siyang, hinahanapan nyo rin ng corroborative na somehow mag-support sa sasabihin nito. Yun din ba nagiging problema? May mga dokumento siya. Okay. Kasi ang sinabi ko, ang kabilin-bilinan ko, kung magbabanggit siya ng pangalan at maninira ng pangalan na wala naman siyang pruweba, kundi yung kanyang sariling salita, o walang pwede mag-corroborate sa kanyang sinabi na testimonya man lang o kaya dokumento, wag na siya magbanggit kasi wala rin eh. Yun nga, magbabanggit ka, hindi mo naman kayang susugan ng corroborative evidence. So, useless. Okay. Doon sa sinabi ni Ombudsman Remulla, sabi niya as far as they're concerned, yung kaso naman ni former Speaker Romualdez, wala talaga silang makita na criminal liability kasi hindi naman siya talagang naging bahagi raw ng pag-insertion. Ang the only way na parang pwede lang siya ma-blame is because siya ho ang pumili na bilang APRO chair si dating Congressman Saldico. Yun ang nakikita niyang gross inexcusable negligence. Yun din ho ba ang nakikita niyo based sa mga investigasyon niyo as far as the former speaker is concerned? Well, tulad ng sinabi ko earlier, only Orly Gutesa ang nag-implicate sa kanya na wala naman nagko-corroborate. Kaya napaka-importante yun. Kaya nga, naghahanap kami ng pwede mag-corroborate nung statement si Gutesa. Otherwise, hindi pwede mag-stand alone eh. Hindi pwede stand alone. Pag stand alone, medyo mahina, hindi talaga tatayo sa korte. Okay. Pero ngayon, di ba meron na hong rekomendasyon ng ICI para doon sa filing of charges, pinorward na nila sa ombudsman laban dito. Tatanungin ko lang kasi kayo rin, senador, sa dalawang senador, si Senador Jinggoy at si Joel Villanueva, for now ho ba, dun sa mga investigation nyo, meron ho bang basis na nirekomenda ho sila ng ICI as far as the Blue Ribbon is concerned?
Ganito, Danny, no? Nung naimbitahan ako ng ICI along with the Senate President, iniwanan ko sa kanila yung buong files ng aking 2 privilege speeches. Okay. Pati yung mga sa ICI? Nakalap, sa ICI. Okay. Pati yung nakalap doon sa Senate Blue Ribbon hearings. Kasama doon yung pagka-implicate kay Senator Joel at saka Senator Jinggoy. Okay. So, ang pagkalam ko, meron pa silang ibang nakalap na ebidensya. Apart from yung aming na-submit. So, yun ang pagkalam ko. Kaya nirekomenda nila na sampahan na ng, sumailalim na sa preliminary investigation at the very least. So, iba rin yung pinagbatayan nila based on sa additional na isinambit na ninyo, no? So, pwedeng may batayan, no? If ever, no? Meron silang ibang pinagkukunan na sources, di ba? Yes. Tama ba? Pati yung kay Senator Chis Escudero, ganun din. Mukhang si Ombudsman Remulla, kasi patuloy naman yung pakipag-ugnayan nila sa AMLAC, Okay. Dahil 'di ba may mga pros and accounts tapos nasusundan ng AMLAC. In all probability, ang pinanggalingan ng sinasabi ni Ombudsman Remulla na meron silang na-trace na movement money trail. Money trail. Yeah, money trail. Yun ang sinasabi niya. Palagi ko nanggaling sa AMLAC 'yon. So aside from Chis Escudero, baka meron pang nakalap yung ombudsman. Yung kay Maynard Ngo, di ba? From the AMLAC. Money trail Di ba yung money trail? Yeah, money trail. Si Yusuf Bernardo. Ba yun? Kasi nagtutugma yung testimonya, pati yung money trail. O ito, mainit na balita ito, ha? At kwentuhan natin ito habang tayo nagkakape. Maganda tong balita. Sa interview kay Senador Ping Lacson, mga kabunyog, in-interview siya ng DZMM. Sinabi mismo ni Ping Lacson na may mga dagdag pa lang mga ebidensya. May matindi pa lang mga dagdag na ebidensya kila Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero. At ito pala ay mga ebidensya galing sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Ay, mabigat nga ito. Mabigat nga ito. Sabi ni Kabunyog Antonio Almonte, yari na. Yan mga kabunyog. Ayon kay Senador Ping Lacson, sa interview sa kanya ng DCMM, ngayon, sabi ni Senador Ping Lacson, nag-meeting daw sila ng ICI. Nag-meeting sila ng ICI. Ngayon, pagkatapos ng meeting ng ICI, sa meeting daw na yon, pinakita sa kanila ng ICI yung mga dagdag na ebidensya. Sinabi daw ng ICI na may mga dagdag na ebidensya. Mga mga proof galing sa mga ebidensya galing sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Ito yung tinatawag ni Boying Remulla. Sinabi na rin ito ni Ombudsman Boying Remulla na mayroong money trail kay Chis Escudero. Pero ayon kay Lacson, hindi lang pala si Chis Escudero. Pati si Joel Villanueva saka si Jinggoy Estrada, mayroong money trail galing sa AMLAC. Kaya ayon nga doon sa interview na pinanood ko, kaya pala nag-recommend na ang ICI na kasuhan na itong si Joel Villanueva, kasuhan na ng ombudsman saka si Jinggoy, kasi hindi lamang yung testimonya nila Bryce Hernandez Hindi lamang yung testimonya nila Henry Alcantara. Hindi lang yung kay Yusek Bernardo, hindi lang yun. Mayroong mga documentary evidence at yan yung mga ebidensya galing sa AMLAC. Kaya, kumbaga, ganun pala yung kwininto yun ni Ping Lacson sa interview sa kanya. Kaya pala galit si Marcoleta kay Lacson, yung, di ba, naalala nyo yung naging topic ko ito, sabi ni Marcoleta, hindi ko maintindihan. Bakit nakipag-meeting si Soto at saka si Lacson, si Senate President Soto at si Senador Ping Lacson sa ICI? Pagkatapos, hindi namin alam kung anong pinag-usapan nila. Yun, medyo naalala nyo yon na mainit ang dugo ni Marcoleta. Ano daw bang arrangement nila Ping Lacson at Tito Soto sa ICI? Yun pala. Marami palang mga bagay na sinishare ang ICI sa Senate Blue Ribbon kay Ping Lacson. Matitindi pala, matindi. Kaya grabe na pala ang ebidensya. Kaya yung sinasabi ng abogado ni
yung abogado ni Saldico? Ano daw bang ebidensya? Ay, mga kabunyog, hindi naman kasi tinatanggap ng kampo ni Saldico yung siniserve na mga subpina. O, kaya hindi talaga nila malalaman anong mga ebidensya. Pero ito. Ini-screenshot ko yung title ng topic ng mga kabunyog. O, ipakita ko sa inyo. Ayan, ito. O, yan. O, yan, mga kabunyog, o. O, tingnan nyo, Ayan, Senador Ping Lacson, nasa linya, Senate President Pro Tempore. Tingnan nyo sa baba, yung maliit na caption na black. AMLC, may money trail sa anomalya sa flood control, Lacson. O yan, DZMM yan. DZMM. Ayan, tingnan nyo sa taas. DZMM Teleradyo. Pinanood ko yan para huwag kayong mag-alala. Ang mga sinasabi ko ay galing dyan sa na yan. Ayan, AMLC, may money trail sa anomalya sa flood control, Lacson. Kasi sabi ni Ping Lacson, briefing sila ng ng ICI. Yung ICI daw ang nagsabi sa kanila, sila, kasama niya si Senate President Soto, sinabi sa kanila na mayroong mga documentary evidence na prinobide ng AMLAC. Ito kasing AMLAC, Anti-Money Laundering Council, alam nito ang galaw ng mga pera. Alam nito ang galaw ng mga pera. Ang tawag nga dyan, money trail. Money trail. Kumbaga, posibleng yung mga panahon na sinabi nagko-corroborate kasi yung money trail doon sa testimonya ng mga testigo. Yung mga whistleblowers. Halimbawa, sinabi ni Alcantara, di ba? Nagdala daw siya, magkano yun? 120 million o 150 million doon sa bahay ng mga Villanueva sa barangay Itugo ba yun? Itugo, Bukawi, Bulacan? Ibinigay nila ito doon sa tao ni Villanueva. Ang pangalan, Peng. Alias Peng. Doon niya ibinigay yung pera. So ngayon, ibig sabihin, posible yan na pagkabigay ng pera, baka nag-deposit ng ganong araw si Joel Villanueva, siguro diniposit yung 50 million. Sumunod na naman na linggo, 50 million. Pwedeng ganun yan. So ibig sabihin, yan yung sinasabing money trail. Yan yung sinasabing money trail. Kaya, kumbaga, ang AMLAC kasi napaka-powerful niyan. Alam nyo mga kabunyog ang AMLAC, Anti-Money Laundering Council? Matindi ang power niyan. Binigyan yan ng batas, ng kapangyarihan na tingnan ang mga accounts. Yung mga tinatawag doon, ano bang transactions yun? Suspicious transactions. Yung mga suspicious transactions, pwedeng igulot. Salamat Felix, Yung mga suspicious transactions ng mga tao, politiko, negosyante, lahat. Pag may nakitang suspicious transactions ang AMLAC, pwede nilang orderan ang bangko na bigyan sila ng record ng mga nasabing transactions. Ganyan kamakapangyarihan ang Anti-Money Laundering Council. Kasi, ang iniiwasan ang Anti-Money Laundering Council kasi, at binigyan niya ng kapangyarihan kasi nga, yung mga pera na galing sa masama, ang ibig sabihin kasi ng laundry, di ba, linalabahan? Linalabahan. Kaya yung mga perang galing sa wetting, yung mga perang galing sa drugs, yung mga perang galing sa galing sa kidnap or ransom, yung mga perang galing sa korupsyon. Mga yan maruruming pera yan. So ang ginagawa ng mga hinuhugasan yan, kumbaga linolaundry. Kaya binuo yung Anti-Money Laundering Council para i-trace yung mga yan. Nililinis, tama si Arnold Cañada. Salamat, tama. Nililinis, linolounder. So ngayon, kaya yan, kapag may nakikitang suspicious transaction, maa-alarm ka agad ang AMLAC niyan. O ngayon, dahil dito sa mga transactions ng mga flood control na to,
tinitingnan na ngayon ng AMLAC yung mga panahon. Halimbawa, pag sabi ni Alcantara na sa ganitong buwan, ganitong taon, nagdala ako ng pera kay alias Ping, tao ni Joel Villanueva, doon sa barangay, ano nga ba yun? Barangay Itugo. Igulot. Salamat, Felix, ha? Oh. Tapos, makikita mo ngayon sa mga accounts ni Joel Villanueva, may pumasok na pera. Ibig sabihin, siguro portion ng dinipasit. Oh, iyan yung sinasabing money trail. Ngayon, ang ayon kay Ping Lacson, may hawak na mga dokumento ang ICI. Sila kasi sa Blue Ribbon naputol eh. Naputol yung investigasyon eh. 'Di ba? Kasi nga nag-resign si Ping Lacson. Pero yung ICI, may mga investigasyon ang ginawa at saka humingi na ang ICI ng mga record sa AMLAC. So mayroon na ngayong mga dokumentong hawak ang AMLAC. Kaya yun yung sinasabi ni Ping Lacson na ito na. Ipakita ko uli. Tingnan nyo sa baba. Yung title sa baba, ABS-CBN News. Tingnan nyo sa taas. AMLC may money trail sa anomalya sa flood control. Lacson. Ang tinutukoy dyan, binanggit mismo ni Ping Lacson sa interview na yan, tungkol yan kay Joel Villanueva, tungkol yan kay Jinggoy at kay Chis Escudero. Yan mga kabunyog, mga kababayan. So matibay na. Kumbaga ang nangyayari dito, mga kabunyog, nagtutugma eh. Nagtutugma yung mga testimonya ng mga whistleblowers nila Bryce Hernandez, nila Henry Alcantara, sa ni Bernardo. Yung mga testimonya nila, saka yung si Mendoza, JP Mendoza, yung mga testimonya nila tungkol sa mga pera na dinala nila, nagtutugma doon sa records ng AMLAC, doon sa mga dokumentong hawak ng AMLAC, ng Anti-Money Laundering Council. Kaya ngayon, sa madaling sabi, ang mga ebidensya ngayon laban kila Jinggoy, kila Joel, hindi na lang yung testimonya ng mga whistleblowers. Kino-corroborate ito, nagtutugma ito doon sa mga records ng Anti-Money Laundering Council. Mayroong hawak ng ICI. Turn over na yan sa ombudsman para i-file na ng ombudsman ng kaso. Kaya yung pagsabi ng ICI na pwede nang kasuhan si Jinggoy, pwede nang kasuhan si Joel Villanueva dahil may mga ebidensya silang hawak. Hindi nga lang sa atin sinasabi. Pero yan, sinabi na ni Lacson eh. Sinabi na ni Lacson. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan. So, ito mga kabunyog, magandang development ito. Kaya, Kaya yung sinasabi ng abogado ni Saldico, na wala daw ebidensya, sos, ito na. Kaya, lang to mga kabunyog, araw na lang ang binibilang, ipafile na yung mga kaso dito kila Jinggoy, kila Joel Villanueva. Kasi nga, ito mga kabunyog, mga kababayan, ang ebidensya laban sa kanila, hindi lang yung mga sinumpaang salaysay nila Bryce Hernandez, Alcantara, nila dating DPWH Yusek Bernardo, hindi lang yon, kundi yung mismo, yung records ng AMLAC. Yung records ng AMLAC. Mabigat yun. Mabigat yun. Kaya salamat na lang at Kaya yung sinasabi ni Joel Villanueva na walang ebidensya nila Jinggoy, sabi ni Ping Lacson, mayroon. Mayroon. Habang pinapanood ko yung interview, sabi ko, pag nakarating na naman ito kila Marcoleta sa kila Joel Villanueva at Jinggoy at magagalit na naman kay Lacson. Magagalit na naman kay Lacson. Sabi ni AE Gamers, bakit hindi kasali si Chis? Kasi hindi pa nag-a-appear sa ICI si Bernardo. Si Chis Escudero kasi, hindi naman sila Bryce Hernandez ang nagturo eh. Hindi naman sila Alcantara, yung Bulacan Boys. Hindi. Ang Bulacan Boys, ang tinuturo si Jinggoy saka si Joel Villanueva saka si Saldico. Pero ang nagturo kay Chis Escudero, si Yusek Bernardo. Hindi pa nakukunan
ng sworn statement ng ICI si Yusek Bernardo. Kaya hindi pa kumbaga yung mga kailangang documentation ng kaso kay Chis, hindi pa. Okay? O yan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang development ito. Nung nakaraan na nagla-live ako dito, mga kakli, nakalimutan ko na may nasabi pala about Chis Escudero, about Senator Chis Escudero. Sabi ko parang wala. Nakalimutan ko, meron pala. Oo, si Bernardo yata ang nagsabi. Bernardo, dinitalya ang pagkakasangkot ni Escudero sa umuni kickback sa DPWH. Nung huli kong dito, sabi ko parang wala naman na. Sabi ko, ang alam ko lang issue niya, yung donor. Napanggit pala siya ni Bernardo na wala sa isip ko. Oo, kaya ngayon, imbestigahan pala siya. Kaya pala ibang kaklir natin sinabi dito, hindi na-involve siya. Si Meseng sabi, oh, thank you, sabi ko sa inyo, magagaling talaga yung mga kayubi, hindi nakakalimutan Diba? Ito, nakalimutan ko nga siya, kala ko yung tungkol lang sa donor, sa campaign, diba? Campaign donor lang, pala meron. Okay, pakinggan muna natin to mga kaklir, ha. And thank you for updating me at that time, pero hindi ko siya hindi ko siya nabigyan ng resibo. So, this one, thank you po mga kaklir. Nakita ko man ng money trail o galaw. May nakita ko man ng money trail o galaw ng pera papunta kay Senador Chis Escudero. May money trail mga kaklir. Ito yung sasabi ko. Na kahit sabihin mo, ito lang sa akin, hindi ko naman sasabing guilty sila. Like what happened sa kaso ni Senator Bong Revilla. Okay? Wala man tayong magagawa doon kasi na-acquit siya. Pero, meron siyang lawyer, chief of staff niya, si Atty. Camba. Okay? So, assistant niya to. So, lumalabas si Atty. Camba ay nakipag-transact. So, si Atty. Camba ay nag-guilty sa graft charges. Nakulong. Doon na namatay sa kulungan. Pero yung pera natagpuan doon sa bank account ni Senator Bong Revilla. Kasi nag-testify, AMLAC. Kaya nga 'di ba may issue na si Bong Revilla dapat isoli itong 124.5 million. Diba? Ibalik. Pero wala siyang criminal case. So hindi ako justice, ayoko mag-judge. So mag-isip na lang tayo. Bakit yung chief of staff na kulong? Wala naman sa kanya yung pera. Na kay Bong Revilla. At pinapasoli lang. So, hindi siya na-guilty. Nakatakbo pa. So, kayo na mag-isip. Ayoko maging judge. Ayoko maging judgmental. Kasi na-acquitted siya. So, bakit nasasoli yung pera? Ba't napunta sa account niya? Diba? Ano yun? Napunta sa account niya, hindi niya alam. Napunta sa account niya, hindi niya sinole. Hindi niya alam kung kanino nanggaling. Millions. Diba? So, anong ginagawa? Okay. May isang senador, nung nakaraang buwan, 2 months ago, ano sabi niya, hindi siya nakikialam. Staff niya, pinabayaan na lang yung staff niya makipag-deal kung mayroong gagawin sa Bulacan. We're talking about millions. Pababayaan mo yung staff mo, pumirma, makipag-transact, maging proponent without you knowing, senator. Ito, pag may nakita na namang kickback ito, ano sabihin ng senator? Wala akong alam dyan. Pinake yung pirma ko. Diba? Parang for me, parang medyo highly improbable. Hindi ko masasabing 100% hindi pwede. Highly improbable for the staff. For the staff. Diba? To transact na for the amount of millions of pesos. Kickback hindi alam si bossing. Diba? Unless, inutusan mo Stop mo Stop mo yun. Stop
mo lang yun. Pero nasa iyo yung pera. Paano? Diba? Attorney Claire, Books TV. Kung totoong seryoso tayo sa problema ng bansa at para di na ito maulit muli, pwede bang bumalik tayo sa ICC? Pwede bang bumalik tayo sa ICC? Itong kasong to, di ko alam kung papasok tong kasong to sa ICC. Well, anyway, ito naman tingin ko. Since nakikita naman yung justice system ngayon, talagang, nagkakaso. Ayun nga lang, sabi ko, sana yung maghihirang case dito, tutok, hindi ko naman kinokondena yung mga justices. Hindi. Isa kasi depende yan sa mga witnesses. Sabi ko, sana hindi sila magsawa. Hindi humina yung kaso because nawala ng witnesses. Okay? Well, anyway, ito na ha. Tuloy na tayo. Tuloy. Batay sa investigasyon ng Ombudsman sa mga maanumalyang flood control project, balita mula sa Ombudsman, hati ni Radio Patrol, Jam Garner, Jam! Pauni sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Office of the Ombudsman sa maanumalyang flood control project na tusupe ang money trail o galaw ng pera papunta kay Senator Francis Escudero na dating Senate President nang inaprubahan ang 2025 national budget na umano'y itik sa budget insertion. We have the 5 statements leading of a money trail leading to him. Narrations of fact. Mga ka-clear, baka nakita yung mga deposits. Bakit? Money trail. Nakipag-ugnayan sila sa AMLAC. Diba? Kaya nakita to. That are there already. But of course, we want to... Inisip ko tuloy mga ka-clear. Lately. Naisip ko tuloy, hindi ba tumahimik si Cheese? Recently. Before talaga, press con, press briefing, kapihan, talking about forthwith, talking about impeachment. Ayan, tuloy. Hindi ba parang yung taong protectionan mo, mukhang nakaligtas sa panahon mo. Ikaw ngayon, napo-forthwith ka sa investigasyon. Diba? Ang bilis eh. Nakita na yung money trail going to Cheese Escudero. Pwede bang ibalik kasi for our... ibig sabihin Box TV, ibig sabihin, kung magiging member tayo, yung pala yun, sorry naman. Hindi ko po alam eh. Hindi po namin napag-uusapan. Hindi po ako natatapik patungkol sa issue na yun. Wala siya sa radar. Opo. Busy po ang Pangulo sa ibang mga proyekto. Oo. Kung paano yung maghikayat na investors. Kaya nga po karamihan pag umaalis po kami, may biyahe, ang lagi niya pong bitbet, lagi ang DTI. Kasi investment yun eh. Si Secretary Cristina Aldegar Roque. So, yun. Kasi kapag mayroong ibang meeting ang Pangulo, si Ma'am Cristina naman nakikipag-usap sa mga businessmen, sa mga korporasyon, sa mga representatives sa mga korporasyon, kung naghihikayat siya na mag-invest sa Pilipinas. Tapos, ang kadalasan pa, pag may PhilCom, kasama din po namin yung DMW, si Secretary Hans Kakdak, saka si OWA admin na PY. Yan. Kasi para sa mga OFWs naman. So, ganun po yung nangyayari. Kaya sabi namin, hindi pwedeng si Pangulo lang yung babiyahe kasi may mga ibang, kumbaga tinutuhog na lahat. Makipag-usap dito, makipag-usap dyan. So, yun po yung nangyayari. So, sabi namin, tapos ang mga kasama namin kadalasan, syempre, para sa media, mga cameramen. Marami pong cameramen. Kasi, mahirap pong mag-set up dito, tapos tatakbo si Pangulo doon sa isang affair, lalo na nung ASEAN.
mga ASEAN Summit. Wala talagang, maski ang Pangulo, walang kain. Wala siyang kain nun. Yung, a day, teka lang yung na may Japan Summit, mga clear, yung punong-puno yung schedule. Kasi, di ba last class na po kasi yan, ito-turn over na po kasi sa Pilipinas yung pagiging, yung chairship, di ba? So, kumbaga lahat pinuno na yon. So, wala siyang kain nun. Tapos siya po yung hindi na pasama sa photo ops dun sa Japan Summit. Japan Summit. Kasi nandoon siya sa meeting, bilateral meeting with the UN. Tapos ginawa ng kwento, di ba? Remember, ginawa ng kwento ni Bobby Tiglao. Wala man lang kaabog-abog alamin yung katotohanan. Na hindi siya nakuha na ng picture together with the other leaders kasi paumpisa pa lang po yun. Nung nagkuha po ng picture, hindi po siya yung ending. Paumpisa pa lang nagpictura na. Si Pangulo nandun sa bilateral meeting with UN. Tapos gagawin na parang, hala, saan na yan? Parang, may ganong issue eh. Hindi mahalaga, hindi siya mahalaga, or hindi mahalaga yung meeting. Parang something like that. Hindi, wala siyang alam. Hindi nga nakakain ng Pangulo dahil puro meeting. Yung mga tao talaga, di ba? Makapanira lang. Kahit walang kaalam-alam. Ang galing gumawa ng tsuri-tsuri. Wala namang alam sa loob. Di ba? Grabe. Makapanira lang. Samantalang yung isa dyan, hindi niya napupuna. Ang ginagawa, ang Pangulo nagtatrabaho, yung iba nagsusnow white. Hindi niya pinuna. Hindi niya pinupuna. Di ba? So, sayaw-sayaw lang, TikTok. Di ba? Pangulo, nandoon, nagtatrabaho, yun ang pinupuna. Di ba? Ganun, no? Parang kabayo, ang mata lang kay Pangulo para manira. Samantalang sa tabi mo, meron walang trabaho, di man lang lumingon. No? May tapa-oho. Makapanira lang talaga. Journalist pa man din. Anyway. Tuloy tayo. Kaya pala ayaw na impeachment ng mga hudas na sorry naman. Sorry ulit. Esing Mariano naman, nadulas story ako. Kaya pala ayaw ng impeachment ng mga na senador. May mga itinatago. Ayan tuloy, na forthwith. Ito yung definition ng forthwith, mga ka-clear. Na hindi nila ginamit. This is forthwith. Investigation, forthwith. Na ICI, ng Ombudsman, DOJ, yan ang forthwith. No, alam na siguro nila ngayon. Anong ibig sabihin ng forthwith? Ayan na. Ito talaga inaabangan kong balita ang pagsabi ni Cheese. Oo. So, tuloy tayo. Ang problema nun, may money trail. Paano? With other evidence, which we're looking to right now. This was a fact. We have the 5 statements leading of a money trail leading to him. Narrations of fact. That are there already, but of course we want to buttress it with other evidence, which we're looking to. May opinion dito si Justin Macolet. Wag muna tayo babalik sa ICC para wag sa atin ma-interim release. Naughty, Justin. Yeah. Right now. Ayon kay Remulla, dahil Pilipinas, dito nakatutok ang investigasyon nila laban kay Escudero na nauna nang itinuro ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Oo, nakalimutan kong tinuro siya. Sorry naman. Nagkakamali tayo. Diyan. Nakalimutan natin. Okay? Sorry. Pero yan, galingan ng mga clear eh. Hindi, naturo siya. Na tumanggap ng kickback sa mga proyekto ng DPWH kasama nila dating Senador Ramon Revilla Jr. at Nancy Binay. Una nang itinanggi ni Senador Escudero ang mga alegasyon laban sa kanya na tinawag niyang bahagi ng isang organisadong plano para sirain ng Senado, ilihis ang atensyon sa publiko at pagtakpan ang tunay na mga salarin. O paano yan? Ito na naman di ba, pamumulitika, sinisira siya. Kaya lang, money trail daw is leading to Senator Escudero. Mahirap yun. Ang palitang kumpirmado, yung sigurado, ito ang... Okay, ito Sorry balikan ko lang ng konti ito. Para ma-remind tayo kasi ako nakalimutan ko siya talaga.
Konti lang, pero mahaba ito sa batong parte. Ha? Ibanggit ang sistema ng korupsyon. Tama po ba yung words ko? Yes po, Mr. Chair. I can tell po the body systematic why nagkakaroon po ng ganyang sistema. Pwede bang open public hearing? Bakit kailangan ng executive session? Sistema lang naman, Okay lang naman po, Mr. Chair. So pwede rin dito? Okay. Please proceed. Please continue. Well, maybe Undersecretary Bernardo would want to start with speaking about the system na nakagisnan po niya. Secretary Remulla. Magandang hapon po. Nung kami po ay nagpunta ng DOJ at binasa namin yung kanyang affidavit, dahil ito po ay kulang-kulang ang laman, tinanong ko po sa kanilang mga abogado, sa kanyang mga abogado, kung pwede hong gumawa na lang supplemental affidavit para malagyan ng laman yung kanya pong unang affidavit na sinubmit sa committee. At yan po ay ginawa po ng mga abogado niya kasama po ang NBI at sa tulong po ng DOJ legal staff. Kaya meron ho siya supplemental affidavit na pwedeng basahin. At bukod doon, ang NBI po ay meron na rin pong recommendations for prosecution. Pwede ba pakibasa nyo yung inyong supplemental affidavit para ma-record ng committee? Ito na yung nature ng request ni Senator Marcoleta kanina na ang sagot natin. Kung sakali may magbabago at may maidadagdag, sa committee na rin na ibahagi. Yeah. Sige po, Yusek. Okay. Yes po, Mr. Chair. It's my supplemental affidavit. I, Roberto R. Bernardo, Filipino, of legal age, a resident of Malolos City, Bulacan, under oath, depose and state. During the proceedings before the Department of Justice and National Bureau of Investigation Case Build-up Task Force, in connection with the ongoing Senate Blue Ribbon Committee investigations regarding irregularities in certain flood control projects, I was asked to clarify certain matters set forth in my affidavit dated September 25, 2025, which I earlier subscribed and sworn to before the Senate Blue Ribbon Committee. Upon their clarification, I hereby confirm my willingness to satisfy and/or secure the satisfaction of all civil obligations. Ito mga clear, di ba? Nag-imbestiga ang DOJ, NBI. Kung ginawa ito ng Gotesa, wala nang problema eh. That I may Ganitong style na pumunta siya doon, tinanong siya, gumawa siya ng affidavit, nanumpa siya doon. Makakalimutan na yung ibang issue eh. be liable for under the premises. On paragraph 17 of my aforesaid affidavit, I mentioned that Maynard Ngu and I are close friends and that he was also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. Ito na mga clear. To add, while I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Chis to his room. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec Bunoan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Bunoan what Senator Chis told me. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Chis Escudero a list of projects which included the aforesaid streetlights project. He asked me to confirm if that streetlights project was the one for Senator Chis, which I did. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to court and meet Senator Chis Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec, magbaba sa akin. Oh, magbaba. Okay, budget. Also, the delivery of the 160 million for Senator Chis referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Chis and Maynard Ngu at the court. Senator Chis Escudero approached me, shook my hand, and said to me, thank you. I reserve the right to submit such further statements as may be warranted. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. This supplemental affidavit was executed in the assistance of a counsel. In witness thereof, I have hereunto affixed my signature this day of September 2025 at Metro Manila. I sign po, Mr. Chair. Napirma ko na. Kanina na WH, would you be willing to share that with us now in open plenary? Yes po, Mr. Chair. Sige po. Tatagalugin ko na lang po. Una po, sa pagpahanda po ng budget para sa mga operational na hindi na po namin alam kung ano. Ito po yung usually nagagaling i-advance ko lang. Sa mga congressional districts. Kaya po minsan ay hindi po siya napapatupad. Dahil ng isang proyekto, halimbawa po may budget parang pizza pie po yan, hati-hati. So minsan, kaya po hinahawakan. So na-allocate na po yung mga pondo nila. Minsan po, merong lumolobo na pondo sa NEP. Ang sinasabi po ng aming ahensya ay may scientific formula naman talaga dyan. Which, isang taon, biglang lumobo ng malaki. Minsan po, may nakukonsider, kasi po minsan, ang basis namin, ang dinidiman po ng mga kongresista, ay dapat, ganyan nakalaki yung aming NEP restore. Okay, anyway, may unang kwento kasi ito, supplemental lang to. Ibig sabihin, mga clear, meron siyang binanggit dito na Maynard Ngu ay maaaring siya yung bagman, di ba? Ni Escudero. Campaign contributor. Okay? So, mga clear, kung nagbigay man dito, ang mahirap kasi ito mga clear. Kung nga, kasi tama si Bernardo, pero hindi mo makonect kung may laban si Chis. Pero, bakit parang malakas ang loob ni Ombudsman Boying to say na yung money trail is leading to
Senator Chis Escudero. So may hawak na siyang papel. May hawak na siyang ebidensya to prove that. So paano yan? Malamang wala sa SALN yan. Kung 160 million yan, mga ka-clear, 160 million, kayang-kayang bilhin yung ano? Paray-baring. Diba? Kayang-kaya yun. 56 million lang yun. Diba? Pero they have to still prove that. Pero kung meron Hugo, send him to the, slummer. Send him to the slummer, forthwith. O yun, na forthwith. May dokumento, mga ka-clear. Maliban sa dokumentong nakita, kung hindi magpa-falter, itong si Bernardo, mapo-forthwith talaga itong si Senator Chis. Okay? So, maliwanag Maliwanag siya sinabi. Sa iba, parang wala pa ako nadinig, na ganito ka-sure that the money trail is leading to Senator Chis Escudero. So, may papel na hawak ito si Ombudsman. Yan. Kaya ayaw ng impeachment trial ni Chis Piatos, baka may makita. Nakita tuloy, paper trail, bistad. Ito na sa ito na, kung nangyari lahat ng impeachment, tingin ko magkakaroon pa rin ng ganito eh. Tingin ko magkakaroon pa rin ng investigation. Bakit? Kasi babaha pa rin pag umuulan. So pagbabaha pa rin, nahanapin pa rin ni Pangulong Marcos Jr. Nasaan yung flood control projects? Tingin ko inevitable to eh. Talagang mangyayari to. Kasi, hindi naman natutulog yung Diyos eh. Kung talagang may dapat na managot, na sumobra ng pampered, mga ka-clear, na pamper sila sa mga kupit-kupit. Kasi okay lang na nakarang administrasyon eh. Nakakalusot. Kasi wala nag-iimbestiga. Hindi nila inalam na ang Pangulo, kahit ganito kabait, matindi. Antindi pala. Nagsalita lang si Pangulo na mahiya naman kayo. Tapos nagawa siya ng sumbong sa Pangulo. Ano nangyari? Umiikot lahat-lahat sa parte ng katawan nila. Lalo na yung may mga kasalanan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.